or biyaya na ang tanging nakakaalam lang sa biyayang yun ay ang taong may malinis na kalooban or may paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, sa puntong ito na kung saan ang ating paksa ay paksa kung saan na pwedeng sabihin na against the world. Kung sabihin na kung ganun ang pananaw, against the world. Bibigyan natin ng paliwanag bakit natin sinabi na parang against the world, no? Yung mga hindi naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paksa is ang mga Muslim ba, doon yung lalaki or babae, ay pwede bang mag-asawa or magkaroon or pinapahintulutan bang maging mas marami, mas higit sa isa ang asawa. So, kung ating bibigyan ng palaisipan, is parang against the world kung hindi sa Islam. Kung hindi sa Islam. Bakit? Kasi na kung hindi pa natin nasimulan yung anong paksa natin, ito ay mga panimula lamang para mas lumawak pa ang ating kaalaman sa ating paksa. Sa panahon natin ngayon na itong sinasabing polygamy or polygamism, yung pagkakaroon ng mas maraming asawa kaysa isa, is karamihan sa mga lugar, bansa, ay parang bawal. Bawal, yani mamnu', lam yuqbal, parang hindi tanggap ng lipunan. Yun ay pananaw ng isang hindi Islam na or kahit pa yung iba na pwedeng tawaging Muslim, pero parang may konting anong tawag doon, katanungan sa isip niya, bakit nga ba pinayagan ng Islam na maging higit pa sa isa ang asawa ng isang lalaki? Kasi sa ating paksa parang tinatalakay din dito na babae at saka lalaki. Inshallah, kung kaya ng oras natin na or mas maganda pa yung pagpapaliwanag natin. Papaliwanag natin inshallah bakit nga ba higit pa sa isa or mas maganda pa yung mas higit sa isa ang asawa. Or bakit sa Islam na pinapayagan ang higit sa isa na asawa sa lalaki. Yung sa babae is ibang usapan na yun. Ating pa yung bibigyan ng talakayan inshallah kung kaya ng ating oras. Kaya natin sinabi sa una natin sinabi kanina na parang against the world kasi mismo tayo na mga Pilipino or sa ating bansa na bawal sa Republic of the Philippines na higit pa sa isa ang iyong asawa. Hindi yan anong ba tawag doon? Yan ay lantaran na isang hukom or isa yang sa mga hukom sa Pilipinas or isa yang sa mga constitution sa bansang Pilipinas na bawal ka magkaroon ng higit pa sa isa na asawa. Alam natin yan. Kahit na yung medyo hindi pa, for example, hindi masyadong maalam sa mga hukom, mga batas ng Pilipinas, alam natin na bawal talaga yung isa. Bawal talaga yung higit sa isa na asawa sa Pilipinas. Sa mundo na kanina tininang sa mga libro na bawal sa Europe,
almost European country is bawal sumobra sa isa ang asawa ng isang lalaki. Sa Amerika, Canada, Australia, South Korea, Japan, China, at nandun na rin ang Pilipinas. So kaya ko sinabi na against the word. Pero against the word nga ba kung sa pananaw ng Islam? So yan ang ating bibigyan ng talakayan insyaAllah. Sana'y gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na mas ma-clear at madagdagan ang ating kaalaman. Bakit nga ba ang Islam is ganun? Bakit nga ba pinayagan niya na magkaroon ng higit na asawa ang isang lalaki? Ang Islam, mga kapatid, ay isang batas kung saan ay nauukol or ano bang tawag doon? Parang mas mabuti, mas lahat ng kailangan ng tao is nasa Islam na. Di ko nga lang kayang ipaliwanag kasi na medyo konti lang ang kaalaman natin sa pananagalog. Ang isang nizam or batas ng Islam is napakaganda sa pamumuhay ng isang tao kung ito'y kanyang ipapatupad sa kanyang pamumuhay sa mundo. Yun ang paliwanag doon. So lahat ng ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na batas ay hindi against sa tao or anumang nilalang dito sa ibabaw ng mundo. Yun ang paniniwala ng Islam. So, ang pagkakaroon ng higit sa isa na asawa is hindi against sa buhay ninuman, buhay ng sinumang tao, or buhay ng kung sino man nilalang na nabubuhay sa mundo. Ito'y makatao, ito'y nauugnay kung saan pag ito ay nagawa sa kanyang pamamaraan ay may maidagdag na kabutihan sa pamumuhay ng mga tao. Akala kasi ng mga tao, Islam lang ang bumuhay o bumago sa pamamaraan na marami pwede mag-asawa ang isang lalaki ng higit sa isa. So, ano nga ba? Islam nga lang ba? Or may nauna pa sa mga propeta na Islam din sila. Kung sila itawag, ang mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala ay lahat sila ay isang Muslim. Although sabi nila may Yahudi or Nasara, yung mga Hudyo or may mga Christian, ibang usapan na yun, ibang paliwanag. So, una nating tatalakayin muna is ano nga ba ang ano nga ba ang nauugnay sa pag-aasawa ng mas higit sa isa? Talaga nga bang sa Islam lang, sa panahon lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ginawa, or may mas nauna pa? So, ating munang tatalakayin is at-ta'addud fi diyanatil qadima, ang pagkakaroon ng polygamy sa mga naunang paniniwala. Kung pag sinabing naunang mga paniniwala na ang murad o ang naisip na doon is al-Yahud, yung mga Hudyo. Ang mga Hudyo or Yahudi sa kanilang panahon na ang kanilang paniniwala sa pag-aasawa is wajib. It means obligatory. Kailangan gawin mo na yun. Kailangan kung sino man ang hindi mag-aasawa sa panahon ng mga Hudyo, sa kanilang kapanahunan, is tinituring nila na nakagawa ng malaking kasalanan. So,
Kung ganon, ano yung mas higit pa sa isa na pag-aasawa? Ito ay nakabatay sa kanilang libro, no? Sa Torah, ating binasa kanina sa Genesis na talata na pang talata 19, na tinutukoy doon na sinabi doon sa talata na yun na ang tao ay siyang bahala sa kaniyang sarili at pwede siyang mag-asawa kung ito'y kaniyang makakaya. So, pag inisip natin yun sa panahon nila, pati yung mga prophet din, may mga asawa din na higit pa sa isa. Si Propeta Ibrahim alayhi salam, alam natin, hindi yan ano bang tawag doon? Langad sa ating kaalaman na si Propeta Ibrahim alayhi salam ay may 2 asawa. Nabanggit din yan sa Torah or sa Genesis na sinabi doon na si Abraham alayhi salam o si Ibrahim alayhi salam is una niyang naging asawa ay si Sarah. Pangalawa, si Hajar. So, sa panahon pa yun ng mga sinauna. Kung ganun, na ngayon ay naalam na natin na may nauna pa pala na polygamy kaysa polygamy na ating tinatalakay sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa ating panahon ngayon. Pangalawa, nabanggit din na isa pang talata sa Genesis na si Ibrahim or Abraham alayhi salam is napangasawa niya ang isang dalaga kung saan nanggaling sa Misr. Di natin binabasa yung Arabic niya para mas madaling oras. Tazawaja bihajar al-Jariyah al-Masriyah. Napangasawa niya si Hajar, isang dalagang si Hajar na taga Misr. Bago or nauna si Sarah. Yan ay nabanggit din sa Quran. So, ganun, nagkaisa ang Quran ay isang talata ng Torah. Di nating alam kung ito ay natahrif or may naiba. Importante, nakakuha tayo ng basis na meron pala mga batayan na hindi lang sa Quran. Pero tayong mga Muslim na tanging pinapaniwalaan lang natin na kwento or hukm or batas na tumatalakay sa ating pagka-Muslim is Quran at saka hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa yung mga ibang mga hukom katulad ng qiyas, ijma, yung pinag-aral ng mga scholar natin na mga sinauna. So, ibang topic na yan. So, ganun. Si Propeta Ibrahim or Abraham alayhi salam is nakapangasawa siya ng 2 babae. Pangalawa, na si Jacob or Yaakub alayhi salam. Si Jacob, nabanggit din sa isang talata sa talata rin ng Torah or Genesis na si Yaakub alayhi salam is nakapangasawa siya ng more than 2, 3 or 4. 4 ang kanyang naging asawa, si Yaakub. So Yaakub yan ay ama ni Yusuf alayhi salam. Isang propeta na nabanggit din sa Quran. Nabanggit din sa mga ibang libro na sinauna. Si Yaakub, kwento niya sa Quran na hindi binanggit yung pangalan ng kanyang mga asawa. Pero sa tafsir Ibn Kathir, yung mga libro na tumatalakay sa Quran, nabanggit doon na yung mga anak niya na magkakaiba ng ina. So, sa tafsir Ibn Kathir, yung libro ni Ibn Kathir na tumatalakay sa pagpapaliwanag ng Quran, is pinaliwanag niya doon na si Yaakub ay mas
higit pang asawa kaysa isa. Sa Torah, kung saan sa libro ng mga sinauna, ganun din. Si Ibn Kathir na binigyan niya ng pangalan ang mga asawa ni Yaqub alayhi salam. Una niyang naging asawa is yung anak ng kaniyang tita. Is tinatawag na uh, si Laban. Yun ang una niyang naging asawa. Si Laban or sa Tagalog is Laban. Pangalawa, Oktaha. Yung kapatid mismo ni Laban. So, parang may konting twist, no? Ano yung twist doon? Sa panahon ni propeta at sa panahon natin ngayon, bawal na pagsamahin ang magkapatid. Bawal yun. Yung asawa mo ay asawa mo rin yung kapatid niya. Bawal yun sa Islam. Bawal yun sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, ang Islam sa sinauna at sa Islam sa panahon ni Propeta at sa panahon natin is isa lang yan. Isa lang ang Islam. Magkakaiba lang sa batas. Pero ang tinuturo ng Islam simula kay Adan at sa kipropeta is at-tauhid. Yung dapat ay isang God o isang Panginoon lamang ang sambahin. Doon tayo magkakapareho. Pero na magkakaiba tayo sa batas. So, mga dalil, mga palatandaan na bawat propeta ay may sariling batas. Pero magkakapareho sila sa tauhid o yung paniniwala na dapat ay isa lang ang sambahin, yun ay si Allah subhanahu wa ta'ala. So sa panahon ni Yaqub alayhi salam, una niyang naging asawa is si Laban. Pangalawa, yung kapatid ni Laban na si yung kapatid ni Laban na si Labia or sa Tagalog is Labaha. Si Labia at si Laban ay magkapatid. Yun ang batas ni Yaqub alayhi salam. Pangatlo na naging asawa ni Yaqub is si Balha. Pangapat ay si Jelfa or Zalfa. So apat ang naging asawa ni Yaqub alayhi salam. Yan ay nabanggit sa mga sinaunang libro sa Genesis at sa iba pang mga libro na mga sinauna. Kung nabanggit sa kanila na mas nabanggit pa sa Quran, yan ay naging isang napakalaking kwento sa Quran, yung sa suratu Yusuf, kung saan yung mga kapatid ni Yusuf alayhi salam is mga kapatid niya sa ama, hindi niya kapatid sa ina. Yan ay palatandaan na ang polygamy ay hindi lamang sa Islam, bagkus ay may nauna pa na mga batas na sumasang-ayon sa batas ng polygamy or pag-aasawa na higit pa sa isa. Pagkatapos ng panahon ng mga Hudyo, ay magpunta naman tayo sa paniniwala ng mga Christianity, Nasara. Ang ating binasa is yung mga libro nila na nakalagay sa library ng ating mahal na university, kung saan binasa natin about sa mga libro nila kung ano nga ba ang paniniwala nila. Kung may ibang paniniwala or mga ibang libro na against sa ating binabanggit is ganun talaga yun. Pero sa panahon natin ngayon, na ang tanging binabanggit lang natin is yung mga sinaunang libro. Ewan ko kung may libro pa na against sa polygamy or tumatalakay sa asawa or higit sa isang asawa.
Sa panahon ni Propeta Isa alayhi salam or Masihiya alayhi salam, sa Isa or tinatawag na Jesus sa mga kapatid natin na Kristiyano, na sinasabi dito sa kitab nating binabasa is sa panahon ni Propeta Isa alayhi salam o Propeta Isa, na mas magaan ang batas niya sa pag-aasawa. Mas magaan. Anong ibig sabihin na mas magaan? Amrun ibahiyun. Ibig sabihin is depende sa tao. Mag-aasawa ka or hindi ka mag-aasawa. Yun ang ibig sabihin ng mubah. Nasa iyo ang decision. Hindi iniutos, hindi rin pinagbawal. Hindi iniutos at hindi ipinagbawal. Sinabi sa isang talata kung saan si Bulis, si Pablo, na nagbigay siya ng sulat kay Kuntos. Di ko na alam kung sino mga tao to, pero nabasa ko lang to para mas mapaliwanag pa. Pero yung si Bulis, alam natin yan, yung si San Pablo is isa yan sa mga tao na nagpalaganap ng Christianity. Sorry lang kung may konting twist sa mga nakakaalam kay San Pablo, pero ang alam ko kay San Pablo at sa mga nabanggit na libro, si San Pablo ay isa siya sa mga sumulat na parang may konting nabago lang sa or may binago siya sa mga Bible o Ebanghelyo, na sa panahon ni Bulis kung saan may mga binago siya na yun ay hindi dapat baguhin, kaya medyo parang may konting nabago sa batas ng isang Christianity sa panahon ni San Pablo. Sa panahon ni San Pablo, na siya daw ay sumulat kay Kuntos. Yung Kuntos ay isa niyang tagasunod, kung saan masugod niyang tagasunod. Sinabi niya sa kay Kuntos na ako, yun ang sabi ni Bulis, ako ay hindi ko pinagbabawal na mag-asawa kayo nang higit sa isa, lalo na sa aramil. Yung mga aramil ay yung mga balo or yung mga walang asawa, namatay ang asawa, or yung asawa na nakahiwalay sa asawa. Yun ang sinabi ni Bulis kay Kuntos na tagasunod niya. Pero sabi ni Bulis, pero ako mas gugustuhin ko na wala akong asawa. Dahil alam ko, sabi ni Bulis, alam ko na kaya kong pigilan ang sarili ko na makagawa ng zina. Iyon, sabi ni Bulis. Ewan ko lang, yan ang kinuha ng turo ng mga padre or mantuturo ng Christianity na bawal sila mag-asawa. Yun ang sinabi ni Bulis. Pero ako, sabi ni Bulis, na mas gugustuhin ko na di na ako mag-asawa dahil ako, alam ko si Bulis na ako ay kontrolado kong aking sarili. Pero, may isa pang pero. Pero sabi ni Bulis, ang pag-aasawa o San Pablo, pero ang pag-asawa ay mas mainam kaysa gumawa kayo ng kasalanan o yung tinatawag na zina, yung hindi mo asawa. Pero sabi ni Bulis, pero mas maganda na mag-asawa yung hindi niya nakokontrol ang kaniyang sarili. So, kung ganon, na ngayon ay alam na natin ang pag-asawa o pag-asawa namang mas higit sa isa is hindi pala pinagbabawal sa mga sinauna. So, bakit nga ba pinagbawal? Yung iba, sa Islam wala.
Yan ang ating inshallah is bibigyan ng konting paliwanag. Pangalawang topic natin, ano nga ba ang kagandahan? Kasi sa Islam, lingid sa ating kaalaman, ang Islam, pag iniutos or pag ginawang sunna ni propeta, ang sunna mga kapatid sa Islam is yung mga gawain na turo ni propeta kung saan ay gawin mo is makakakuha ka ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag di mo naman ginawa is wala ka namang kasalanan. Yung iba na parang paniniwala nila sa sunna is okay lang. Okay lang di gawin. Hindi ganun. Kasi na min sifatil insan, kasali sa mga parang naugalian ng pag-ugali ng tao, mas gusto niya na naaangat. So ang sunna is naaangat ka sa paggawa ng ibada at naaangat ka sa pagkakakuha or pagkakuha ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang sunna. Pero kung pag di mo ginawa, is walang mali. Di ka nga lang nakipag-agawan ng kagandahan or gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gagawin natin parang materialism, for example, is may nagbibigay ng konting bigay. Pinipilaan, tapos ikaw, okay lang, hindi ko makakuha dyan. Pwede ka naman kumuha or wala kang dapat gawin liban lang sa pagpila o liban lang sa pagkuha. Na wala sigurong tao na hindi kukuha sa mga ganun. For example, ito mga example lang ito mga kapatid, no? Saan nga ba? Kung dito sa Riyadh, yung mga kapatid natin sa Saudi. For example, nasa Riyadh Gallery tayo. Para mas mapaliwanag po natin yung sunna. Kasi ang alam ng iba, ang sunna is okay lang. Okay lang yan kahit di gawin. Sunna naman yan eh. Ganun. Okay, walang masama. Pero ito ang mas para maibigan natin ng sunna. For example, sa Riyadh Gallery, na may nagbibigay doon ng hadiah na bawat dumating doon is 10,000 riyal. Tapos sinabi, pwede, pag dumating ka, wala ka nang gagawin. Kukuha ka lang ng 10 riyal. Pupuntahan ba o hindi? So siguro, ang taong may kaalaman or may nakalagay or gusto niyang mas maangat pa siya kaysa sa iba, isupunta siya doon. So ganun ang sunna mga kapatid sa Islam. Pag marami kang nagawang sunna, is naaangat ka sa iba. So, yan, ang pag-asawa na higit sa marami, bakit nga ba pinayagan ng Islam? Bakit nga ba mas sa Islam, ano nga ba ang mga dahilan? Bakit nga ba pwede sa Islam? Islam nga lang ba? So yan ay natalakay na natin sa mga nauna. Mayroon pang kunting nalimutan ko yung mga king sa panahon ni Bulis na kung saan ay parang nakaalitan si Bulis or San Pablo sa king na yun. Nalimutan mo pangalan ng king kasi na ayaw ni San Pablo na maligal ang asawa ng isang king sa panahon niya kasi gusto ng king na dapat yung asawa niya is ipakilala sa lahat ng kanyang pinamumunuan. So ayaw ni San Pablo na ganun, dapat isa lang daw makilala kasi na para sa pagpamana. So yun na hindi pa yung Islam, is meron na pala. So ganun yung paliwanag sa mga kunting dagdag lang sa nauna natin na pinaliwanag kanina na nalimutan natin. So ngayon is ang paliwanag naman natin, ano nga ba ang kagandahan ng pagkaroon ng mas higit sa isa na asawa or dalawa, tatlo o apat? Sinabi dito sa kitab nating binasa na sinabi niya na ang tunay ng isa, number one is ang tunay na sitwasyon sa ngayon or sa mundo is mas marami ang babae. Yun. Number one, para sa mas maikling paliwanag is dahil daw mas maraming babae kaysa lalaki.
At pag nagkaganon na mas marami ang babae kaysa lalaki, na parang kawawa naman yung mga ibang babae na gusto magkaroon ng asawa dahil kulang yung mga lalaki. So kaya pinayagan ng Islam na pwede kang mag-asawa ng 2, 3, 4 para yung ibang babae na gustong mag-asawa dahil kulang ang mga lalaki ay para patas. Sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inna min asyrati sa'a an tukathira nisa hatta yakuna al-khamsina mar'atan qaima al-wahid. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na darating sa mundo pag malapit na ang pagkagunaw ng mundo, na bawat isang na mas dumarami, parami ng parami ang mga babae. Sabi ni Propeta, parami ng parami. Parami ng parami ang mga babae. Hanggang, sabi ni Propeta, hanggang sa dumating ang araw na bawat isang lalaki, katumbas niya ay 50 o 50 na babae. Pag dumating sa ganung punto, is darating na ang pagkagunaw ng mundo. So, sa panahon ngayon, nag-search ako, hindi ko alam kung ito ay tama lang, pero nagtanong-tanong, pati rin sa mga Google, pati rin sa mga sinauna. Ngayon daw is katumbas ng bawat lalaki sa panahon natin ngayon is 21 na babae ay isang katumbas na lalaki. So, hindi naman equivalent dahil hindi yan galing sa Quran. Yan lang ay mga pag-aaral sa isip, ginawa lang sa mga survey. Pero, yan ay parang naugnay sa pagkakatotoo. Bakit? Kung ating titingnan sa sitwasyon ng ating buhay ngayon o sa ating pamumuhay, kung may anak ka or may mga anong tawag doon, yung mga kamag-anak mo, pag kayo ay nagtipon-tipon, tingnan nyo, mas marami yung babae kaysa lalaki. Mas marami ang babae kaysa lalaki. So yun ang isa daw dahilan kung bakit pinayagan ng Islam na magkaroon ng mas higit sa isa or mas higit pa sa isang asawa ang isang lalaki. Pangalawang dahilan, darating daw sa panahon, alam ni Propeta na galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, ayun ay wahi, sinasabing wahi, yung turo ni Allah, na mangyayari in the future na mas dumarami ang digmaan ng bawat bansa, bawat lugar, na ang mga kawal na nakikipaglaban, nakikipagbak ay mga lalaki. So mas marami daw na mamatay na lalaki at mas marami ang natitirang babae dahil hindi sila nakikipaglaban, dahil pag nagkaganon daw is ang matitira na mas marami is ang mga babae at kokonti lang ang lalaki. So kaya daw pinayagan ng Islam na magkaganon dahil para yung mga babae, mas maraming babae ay magkaroon ng asawa. Pangatlo, ثالثا أن تكون الزوجة أقيما والزوج يريد أن يكون له أولاد ولا حرج عليه في ذلك. Pangatlong dahilan, kaya daw pinayagan ng Islam na pwede kang mag-asawa ng higit pa sa isa, yung lalaki ay pwede daw mangyari na ang babae ay isang, yung hindi nanganganak. Nalimutan kung anong Tagalog ng in a one word, na yung babae na hindi na pwedeng magkaroon ng anak. So, halimbawa, kung hindi pinayagan ng Islam
ang mga lalaking Muslim na mag-asawa na higit sa isa. Tapos nangyari na yung asawa hindi nanganganak dahil ito ay may sakit or ito ay nasa kanilang pagkataon na hindi talaga pwede mabuntis o hindi pwede magkaanak. So anong mangyayari sa lalaki at sa kanyang asawa? Wala. Matatawag na tapos na ang kanyang pamumuhay o sabi nga nila tapos na. Yung diin na kasi wala nang hinihintay na tagapagmana, wala nang pwedeng magmana sa kanyang ama or kanyang asawa or kanyang ina dahil ito ay hindi nanganganak. So, yun ang pangatlong dahilan. Kaya pinayagan ng Islam na kung saan ay pwedeng mangyari na hindi manganganak yung asawa mo, hindi pwedeng mabuntis, hindi pwedeng magkaanak because of medicine or may sakit o ano man ang dahilan. So pinayagan daw ang Islam para yung lalaki ay hindi masayang yung kaniyang pagkalalaki or ang kaniyang pagiging ama para makita niya ang kaniyang mga anak or magkaanak siya sa ibang babae. So, hunaka ihtimal. Ang ihtimal ay mga posibilidad, mga ukur-ukur, mga kur-ukur. Bakit nga? Okay. Kaya pala pinayagan ng mag-asawang isang Muslim is hindi pwedeng magkaanak yung kanyang asawa. So, al-ihtimalul awwal. First na posibilidad gawin, for example, kung hindi pwede mabuntis, kung hindi lang pinayagan, kung hindi pinayagan ng Islam ang lalaki na mag-asawa ulit dahil hindi nanganganak yung kanyang asawa, wala nang anak, na pwede daw mangyari, sabi ng author sa ating binabasang libro, pwede daw mangyari na ang lalaki ay maghanap ng ibang babae sa paraang bawal. Sa paraang bawal. So, yun ang punto, isa sa punto ng Islam na baka maghanap na ang lalaki ng babae na pwedeng mag-anak, pwede makabigay sa kanya ng anak. So, pag ginawa niya yun is nakagawa siya ng isang napakalaking kasalanan na kung saan ay ang batas ng Islam sa isang tao, sa isang Muslim na may asawa or nakaranas ng pag-aasawa or nakasal, kapag nakagawa siya ng isang zina or kasalanan na ganun na kasalanan, is ang kasalanan is rajam. Hanggang sa siya ay malagutan ng hininga. Waliya'udzubillah, tayo ay naghingi sa Allah na ilayo niya tayo sa mga ganyang mga kasalanan. So iyon daw ang posibilidad na pwede mangyari sa lalaki kung hindi pinayagan ng Islam na mag-asawa ang lalaki sa mag-asawa ulit dahil ang babae ay hindi pwede magkaanak. Pangalawa, kung hindi lang pinayagan ng Islam na mag-asawa ka ulit. Pangalawang posibilidad na mangyari sa lalaki ay iwan niya ay yutalliqa zawjat al-ula. Iwanan niya ang asawa niyang nauna. Yun. For example, i-divorce. Sa Pilipinas may divorce. Pati rin sa United States. Pero napaka tagal ng proseso. Dahil nga bawal sa Pilipinas na hindi legal na mag-asawa ka ng dalawa. Liban na lang kung ikaw ay isang Muslim. Liban na lang kung ikaw ay isang Muslim. Dahil ang isang Muslim sa Pilipinas ay pinayagan ng konstitusyon ng Pilipinas na pag ang lalaki or pag ang Muslim or lalaking Muslim at saka babaeng Muslim o kahit ba lalaki lang ang Muslim na kung gusto niya mag-asawa ulit, pwede yun sa batas nila. So hindi pwede pasukan ng batas ng or constitution ng Pilipinas. Ano ba yan? Nasa batas yan yung tinatawag na presidential decree number 1083. Sa panahon ni Marcos nilagdaan niya.
Marcos Sr. noong 1977 na dinagdaan ni Ferdinand Marcos na yung Muslim na hindi siya makakasuhan kung mag-asawa siya ulit na higit sa isa, dalawa, tatlo, apat. Pero kung iba, or isa kang Christian, or ano man yan, ay pwede kang kasuhan. Sa Muslim, hindi. Yun lang. Pero kahit ganon, for example, isa kang Muslim, hindi rin pwede sa Pilipinas na gawin mo legal sa gobyerno. For example, i-register mo na I have 2 wives or 3. Bawal yun. Isa lang. Yun kung sino lang yung nauna. Pero wala kang kaso. Pwede yun. Kung kukuha naman ng mga beneficiary, wala nang beneficiary yung mga iba. Yun lang ang pwede doon na nilagdaan sa Pilipinas, sa ating bansa, mga kapatid, na hindi ka hindi ka pwedeng kasuhan dahil nag-asawa ka ulit. Pero kung ikaw ay hindi ka Muslim, pwede ka sampahan. Yung iba nga, yung iba natutulpo nga dahil sa ganun. So, ibang topic na yun. So, okay. Pangalawang ihtimal, posibilidad na gawin ng lalaki, kung nagkataon na hindi pinayagan ng Islam na mag-asawa ulit yung lalaki, is iwan niya yung una niyang asawa at maghanap ng ibang asawa na magbibigay sa kanya ng anak. So pag nagkaganon, mga kapatid, mga sister, kung may mga sister man nakikinig, kung magkaganon, ano ang mararamdaman ng isang babae? Iniwan ka ng asawa mo dahil hindi ka nagkaanak. So, yun ang tinatawag sa Tagalog na masaklap. Masakit na katotohanan, kaya ka iniwan dahil may kulang sa iyo. So, para di ka masaktan, dahil ang Islam ay napakagandang batas para sa ating mga Muslim at sa mga taong gustong maging Muslim, ay pinayagan ng Allah, ng Propeta Muhammad, ng Islam, ang lalaki na mag-asawa ulit kung nagkataon na ang babae ay hindi pwedeng magkaanak. So, yun ang ihtimal or pwedeng gawin ng taong ng lalaki kung nagkataon na hindi pinayagan ng Islam na mag-asawa ulit ang isang lalaki. Pangapat, na sabi niya na sa buhay may asawa na hindi mawawala ang tinatawag na sakit. Pwedeng magkasakit ang babae. Kung saan ang sakit na yun ay nakahalang or pwedeng boundary na yung lalaki hindi niya magawa yung mga kagusto niya as a lalaki. So para di maghanap ng iba at hindi magloko or hindi makagawa ng haram, is pinayagan ng Islam na pwedeng mag-asawa as a legal, walang nagawang masama or kamalian. So, mga kapatid sa Islam, na ang pag-aasawa ng higit sa marami, khulasatul kalam, in a summarized word, ay pinayagan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinayagan sa Islam na mag-asawa hindi para masira ang buhay ng asawang nauna or babaeng nauna, kundi para mas maayos or mas lumawak pa ang kanilang pamumuhay. So, kaya nga lang nagkataon na nauna sa atin, naituro sa atin, o napapanood natin sa mga movies. Kaya nga ang mga kibarul ulama, yung mga scholar natin na matatanda, yung mga sinaunang scholar, na pinagbawal nila na manood ka ng mga seri, lalo na yung mga seri na pwede kang pwede niyang anong ba ang tawag doon? Pwede niyang parang ma-brainwash yung isip mo na parang may mali pala sa yung paniniwala. Yun ang ibang katulad ng mga palabas na nag-aaway dahil dalawang asawa, kung ano man mga kuwan doon. Kaya doon pinagbawal ang mga ganun palabas
dahil pwedeng ma-brainwash ang taong nanonood, lalo na kung isa kang Muslim. Dahil ang pag-asawa ng dalawa ay hindi yan para masira ang ugnayan ng first wife at kanyang asawa, at hindi para sakta ng isang babae, at hindi para malungkot ang isang babae. Although nandun na yung kalungkutan, di mawawala yun dahil mga kapatid sa Islam, mga sister in Islam, ang selos ay nasa puso na yan ng bawat tao. Ang selos ng isang lalaki ay mas mahigit. Pero ang selos ng isang babae ay hindi matatawag niyon na haram. Yung sabi nila, sabi ng mga ibang lecture na haram magselos ang isang babae, hindi. Yun ang tinatawag na atifi. Atifi is nandun na sa feeling, puso ng bawat tao, hindi lang sa Muslim. Pero kung isa kang Muslim ka, kung isa kang Muslim na babae, is siyempre nandun na yung sakit na mararamdaman mo dahil isa kang tao, isa kang, nandun yung selos. Pati yung mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is nakakaramdam din sila ng selos sa kanilang mga kapatid, mga kanilang mga sinasabi sa duwaya, yung mga second wife o third wife ni Propeta. Nandun na yung selos, pero mas nauuna ang kanilang iman at takwa kay Allah dahil alam nila na ang mundo ay isa lang lugar kung saan para ka lang dumadaan, may mas magandang lugar pa na ating pupuntahan, iyon ang kabilang buhay. So, wag natin sabihin na yung mga babae na first wife, kung saan nag-asawa, yung kanyang asawa ulit, ay hindi nasasaktan. Nandun yung masakit, pero dapat isipin mo na ang sakit na nararamdaman mo ay merong kapalit na gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, yan mga kapatid sa Islam. Pangatlo ay yung topic natin kanina, o yung title na parang may babae ba doon. Yung babae ba, pwede rin parang nandun sa tanong na kung saan, kung babae ba, pwede mag-asawa na marami. So, alal itlaq, ala ittifaq ila ulama, wa salafuna salih, it's mean na nagkaisa ang lahat ng mga scholar ng Islam, mga tabi'in, pati yung mga sahaba, pati si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pati sa Quran na walang nahanap na kahit konting kwento na may babae na dalawa ang asawa, dahil yun ay isang haram, at dahil haram ay yun ay may lahat ng haram na sinabi ni Allah, sinabi ni Propeta, ay may nakukuhang kamalian, or may nakukuhang kasiraan, or karumal-dumal na mangyayari. Ito ng last word natin, or bigyan natin ng dito natin tatapos ng ating kwento or ating muhadara. Sa panahon ni Propeta Sulaiman alayhi salam, mga kapatid sa Islam, alam natin, dilingin sa ating kaalaman na si Propeta Sulaiman ay mas higit pa ang kanyang, mas marami pa ang kanyang asawa. Si Propeta Muhammad nga is ang nabanggit sa libro, sa Sirah, The Prophet Muhammad Story, ay nakapag-asawa si Propeta ng 15. Ang kanyang na 15 siya nakasal, pero 12 lang ang naging tutong niyang asawa. So, namatay siya, ay 11 lang ang kanyang magiging asawa sa kabilang buhay. Yun lang ang kanyang totoong asawa, yung 11. May isang khilaf na siyam, pero ang pinaka-totoo is 11. Si Propeta Propeta Sulaiman alayhi salam ay mas higit pa ang kanyang asawa, mas marami pa ang kanyang asawa. Isang sa tarikh, isa pang kwento is si Propeta Sulaiman ay nakapag-asawa ng more than hundreds, more than 100. Isang kwento is more than 1,000, pero mas malakas na paniniwala is sobra
100 ang kanyang naging asawa. So, isang araw daw si Propeta Sulaiman, sagot sa tanong, pwede bang yung babae din, pwede din mag-asawa na mas marami? Kung buhay, lahat ng lahat, hindi, bawal yun. Ha? Bawal, hindi na pwede as yun na karumal-dumal sa Islam. So ito ang sagot. Si Propeta Sulaiman, isang araw ay kumakain siya pati ng kaniyang asawa. Yung asawa niya yun is pinaka parang sabi nila mas tumitimbang kay Propeta Sulaiman. So yung isa, sabi niya kay Propeta Sulaiman habang sila'y kumakain, pwede ba kami na mga asawa mo ay mag-asawa rin na mas marami tulad mo? Yun. So si Propeta Sulaiman is parang na-shock, yung parang natulala na may kunting galit. So dahil siya ay isang hakim, meaning napakaganda ng kanyang pag-iisip, hindi siya padalos-dalos sa kanyang sinasabi or padalos-dalos sa kanyang desisyon. Sabi niya sa kanyang alagad, kuha ka nga ng gatas. So kumuha siya ng gatas. Sabi niya sa isa, kuha ka ng gatas ng baka. So dumating yung gatas na dalawa, gatas ng baka at saka gatas ng kambing. Binigay niya. Sabi niya sa kanyang tagasunod, hati-hatiin mo sa mga asawa ko, yung nandoon lang sa araw na yun. Hinati-hati, yung iba nakakuha ng gatas ng kambing, yung iba gatas ng baka. Na makakuha na sila, sabi ni Propeta, huwag niyong inumin. Kumuha si Propeta yung tubig, yung lalagyan ng tubig, parang pitchil. Alam ko anong tawag sa panahon na yun, pero parang pitchil na nilagyan ng tubig. Pero hindi naman pitchil yun, kasi yung pitchil plastic. Sabi ni Propeta, lapit kayo sa akin. Binuhos ni Propeta yung tubig, tapos wala nang nakalagay sa lalagyan ng tubig. Sabi niya, lahat ng kinuha yung baso na may gatas, ilagay niyo dito sa lalagyan na to. Yung mga babae, mga asawa niya, parang hindi nila ma-gets kung ano nga ba ang iniisip ni Propeta Sulaiman. Dahil yun ang sagot sa tanong ng isa sa kanila. Na malagay na lahat. Tinawag niya yung isa, sabi, yung nagtanong, sabi niya, kunin mo kung asan dyan yung gatas mo. Yung sa'yo lang, yung kinuha mo kanina. Asan yung gatas ng baka na nakuha mo? So, parang natatawa na parang may konting pagkabigla. Sabi ng babae, paano ko makukuha? Nagkahalo-halo na. Sabi ni Propeta, yan ang sagot ko sa tanong mo na hindi pwede na ang babae ay magkaroon ng mas maraming asawa dahil hindi alam kung sino ang ama ng kaniyang mga anak. So yun mga kapatid sa Islam ang sagot. Lalaki lamang ang pinayagan ng Islam na mag-asawa ng higit sa dalawa. Higit sa isa. So panghuli na to inshallah, so, yung pag-asawa ng lalaki na higit sa isa, dalawa, tatlo, apat is may mga syurut yan, mga alituntunin. Isa sa mga alituntunin ay ang adl. Kailangan ay isa kang yung matuwid ang yung batas. Wala kang parang wala kang favoritism. Hindi mo to gusto, ito hindi mo naman gusto, ito. So dapat patas lang yan. Si Ibn Abbas radiyallahu an, binigyan niya ng paliwanag yung ayat sa Quran na lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa law harastum. Di nyo kayang pagpapanta-pantayin or patas ang inyong mga asawa kahit pa kayo ay magsumikap. So sinabi ni Ibn Abbas na tama yun, hindi talaga kaya, pero yun ang inisip doon, sabi ni Ibn Abbas isang sahaba, pinsan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Ibn Abbas, Abdullah, na ang naisip lang doon is dalawa. Yung ano ba yung tawag doon? Hindi naman pagmamahal. Yung pagmamahal dapat patas yun. Yung sinasabing hub doon is yung mas gusto mo na kasama mo sa igaan or mas medyo
excuse lang mo sa mga word natin, mas doon ka naakit. So di daw kaya yun ng lalaki ibigay na pare-pareho ang pagkakaakit mo sa mga asawa mo. Di daw kaya ng isang lalaki. Pero ang oras, pagkain, gastos, paglalambing, lahat yan ay kayang-kaya, sabi ni Ibn Abbas, ibigay ng isang lalaki. At pag daw ang lalaki ay di niya inibigay yan, may hadith na binanggit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ma'na al-hadith na sinumang lalaki ang magkaroon ng mga asawa na hindi siya pantay-pantay. Darating siya sa kabilang buhay na itsura ng kanyang pangangatawan ay parang di rin pantay-pantay. Yung parang isa ay sa nakababa, yung isa nakataas, or parang nalulusaw ang kanyang mukha dahil sa kanyang pamamaraan, di niya binigay ang pantay-pantay na oras or gastos sa kanyang mga asawa. Mga kapatid sa Islam, tayo humingi sa Allah subhanahu wa ta'ala kung may mali sa ating mga nasabi, ayon sa ating alam, at kung may tama, yun ay tawfiq ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sana'y nakakuha tayo ng konting aral sa ating mga naibigay na lecture. Yun lamang ay binasa natin sa mga libro na ating nahanap sa mga library ng ating jami'ah. So hanggang dito na lamang. May lalikain akhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, may question and answer ba tayo? Okay lang, may katanungan. Okay lang, mga isa or dalawa. Inshallah. Sa mga sister, baka mga sister and brother, baka may mga tanong po kayo. Inshallah, itanong po natin kay Ustad. May isa pong tanong dito sa Facebook, Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paano po yung mga OFW na pinaalis at kumuha ng isang asawa, siguro isang asawa ang kanyang asawa? Pinapayagan ba sa Islam yung ganong sistema? Ang pagkakaintindi ko nito, yung lalaki na walang trabaho. Gets ko na yung gets ko na yung parang punto niya. Apo. Yun lang ba ang tanong, brother? Yun pa lang po. I-clarify ko lang, no? Parang yung tanong niya is yung pagkakalam ko lang, yung marami siyang asawa pero pinapalakad niya o ang naghanap buhay yung mga babae. Ganun ba yun? Parang ganun po. Yung lalaki siguro walang trabaho. So, okay. Nabasa ko yan dun sa isa pang libro. Hindi ko na nilagay sa aking lecture kasi na sobrang mas mahaba yung paliwanag. Buti na lang na nakuha dito. Kaya nga dapat yung lalaki, kaya nga pinayagan, isa sa mga dahilan bakit pinayagan ng mga lalaki na mag-asawa ng higit sa isa, 2, 3, 4, is para matulungan nila yung mga babaeng naghihirap sa buhay. So anong ibig sabihin nun? Ang bumubuhay ay lalaki. So yun ang mali sa panahon natin ngayon. Kaya nga parang nagiging mukha ng polygamy sa Pilipinas or sa mga Muslim is masama dahil excuse lang sa mga kung may matatamaan, ito ay para lang sabihin natin ng hakka na yung iba ay nag-aasawa ng marami tapos yung mga asawa ang bumubuhay sa kanila. Yun ang mali doon. Yun ay kasalungat ng turo ng Islam. Yun ay bawal sa Islam. Walang isang sahaba, walang isang ulama, walang isang tabi'in o sa nauna na nag-asawa sila ng marami dahil gusto nila mabuhay sila at maghanap buhay ay ang mga babae. Yung sister, kung yung tanong mo, ay yun ay bawal yun. Mali yun sa turo ng Islam. May karapatan ka na hindi pumayag pag ikaw ay inutusan na maghanap buhay ka. Allahu a'lam.